ay makilala mula sa silangan hanggang kanluran. At makilala nila na ako si Yahweh, ako lamang ang Diyos at wala ng iba. Ako ang lumikha ng dilim at liwanag. Ako ang nagpapahintulot ng kaginhawahan at kapahamakan. Ako si Yahweh ang nagpapasaya ng lahat ng ito. Padadalhan kita ng sunod-sunod na tagumpay, para mga patak ng ulan na bumabagsak sa lupa. Dahil dito'y maghahari sa daigdig ang kalayaan at katarungan. Akong si Yahweh ang magsasagawa nito. Magandang gabi po. Tayo pong lahat ay tumayo at ating papurihan ng ating Panginoon. Ibigay natin ang pinakamataas at pinakamalakas sa pasasalamat at papuri para sa Kanya. Sa pag-ibig ko, sasaya sa piling mo. Salamat, Panginoon. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ang dami mong dapat ipagpasalamat sa Kanya, kapatid. Mahal sa akin, katulad mo. Sa pag-ibig ko, ako nagsasaya sa piling mo. Ang mamaslaan ang dalawakan, hindi ko maunawaan. Ang dahilan, ang ako'y pinili mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukapin ang pag-ibig mo, Jesus, kayong binigay sa akin. Salamat, Jesus, sa pag-ibig mo. Marami kang nagmahal sa akin, na katulad mo. Sa pag-ibig mo, ako nagsasaya sa piling mo. At mamasaan ang dalawakan, hindi ko maunawaan. Ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, at hindi namin masukat, Panginoon. Ang pag-ibig mo, Jesus, sa'yo ibigay sa akin. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang mahal sa akin, katulad mo. Sa pag-ibig ko, ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig ko. Church, yan na may pinakamataas na pasasalamat. Ibang nagmahal sa akin, hindi yan sapat, kapatid. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin, ang katulad mo. Salamat, Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y nagsasaya, ako'y nagsasaya.
sa piling ko. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy ka namin aawitan, patuloy ka namin papasalamatan, at sisisigaw namin sa lahat kung gaano ka kabuti sa nagdaang isang taon sa buhay namin. Hallelujah, Lord. Come on, church. Patuloy natin anayahan ang banal na Espiritu sa iglesia nito. Hallelujah, Holy Spirit. Ihanda natin ang ating mga sarili. Let's open our hearts and open our minds. At hayaan na si Jesus ang kumilos sa mga oras na ito. Oh, hallelujah, Holy Spirit. Yes, Lord. Mahal kita. Walang hanggan ang iyong biyaya. Buong buhay, hawak ko sa iyong alas. Mula sa aking pagmula, yes, Lord, hanggang sa pag-ibig, pamamigay ko ang kabutihan ng Diyos. Minsan mahal ka namin, mahal kita. Yes, Lord. Walang hanggan ang iyong biyaya. Buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Simulat sa pagmulat, nasa sa pagmulat, hanggang sa pag-ibig, ang higit ko, ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Yes, Lord. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, ang higit ko, ang kabutihan ng Diyos. Oh, hallelujah. Pinili ko siyang gabay sa kasakitan at nalagpa sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking kaibigan, O Diyos aking Ama. Ako'y dumaan sa kabutihan ng Diyos. Ika'y naman sa habang buhay, ikaw lamang. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggang ako'y nabubuhay, kabutihan ng Diyos. Isang pamangkin na Panginoon, yes, Jesus. Walang hanggan ang iyong biyaya. Come on, church. Hawak mo sa iyong kamay. Mula sa pagmulat, hanggang sa pag-ibig, ang higit ko, kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ikaw lamang. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggang ako'y nabubuhay, ang higit ko, ang kabutihan ng Diyos. Ika'y
magbabago ang kabutihan mo. Minsan pa, kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ko, iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Tayo manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa magandang gabi sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Ito ang unang gabi ng aming pagbunita sa iyong pagkakaroon sa sanlibutan. Lord, ikaw nga po ang manguna sa oras na ito para sa aming pananambahan. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin na mapagtagumpayan ang aming pananambahan ito. At lagi mo po kaming gabayan sa lahat ng mga ginagawa namin sa pang-araw-araw naming buhay. Tulungan mo po kami sa lahat ng aspeto ng aming mga pangangailangang pinansyal man ito. Lord, ikaw ang siyang makita at maging mabuti kami sa bawat kapwa namin. Linisin mo po, Lord, ang aming mga puso at isipan. Lagi mo po kami tulungan sa lahat ng aming mga ginagawa, sa aming mga pakikisalamuha, sa mga pang-araw-araw naming gawain. Lord, ikaw ang siyang makita sa aming tagapagsalita sa unang gabi. Lord, ikaw ang siyang laging mamuna sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay. Pagkawarin mo po kami sa mga kasalanang naisip, na salita't nagawang hindi ka lubog-lubog sa iyong harapan. Ito pong aming dalangin na may pagpapasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.
Tayo pong lahat. Sa kanyang store. Sige po. Mula po sa aklat ng Isaiah, chapter 9, beginning verse 1 and verse 2. Sabi po dito, pero darating ang araw na mawawala rin ang kadiliman sa lupain na nasa kahirapan. Noong una, inilagay ng Panginoon ang kahihiyan sa lupain sa Zebulun at Naphtali. Pero darating ang araw na pararangalan niya ang mga lugar na ito sa daang patungo sa Nawa. At nasa kabila nitong ilog ng Jordan, ang mga lugar na ito, sakop ng Galilea at titirhan ng mga hindi Hudyo. Mabubuhay sa kadiliman ang mga tao roon, ngunit makakakita sila ng matinding liwanag. Kahit ang nasa kadiliman sila, ay natatakot mamatay at maliliwanagan sila. Ang Diyos po ang magpala sa pagbabasa ng kanyang buhay at pananang salita. Paghahandog ko kunin ni Ate Celia at Nero. Panginoon, salamat po sa bawat biyaya at pagpapala na patuloy na pinangkaloob sa amin at muli, Panginoon, ito inihandog namin ang ito kapasalamat. Tunay na ikaw may tanghali ng mga parangalan at ang tunay na mapapurihan. Di aming panalangin na may pagkapasalamat at tunay na may kagalakan at katuwaan sa aming mga puso. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Para po sa mensahe ng awit, gaganahin ang ating council members.
Yan. Na-shine talaga. No. Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Parang hindi maganda gawin yun, no? No. Kailangan lagi po sa araw-araw ng ating buhay ay maganda ang ating gabi. Amen? Amen. Bagamat may mga kapatid tayo sa pananampalataya ngayon ay nagluluksa, pero sabi nga doon ay hindi mapipigilan ang pagpupuri natin o pagpapasalamat natin sa Panginoon. No? Kaya sa gabi ito, wala man po yung original na tagapagsalita natin, dahil po sa hindi nasahang trabaho,
artistahin po yata yung council natin no? No. Kasi may shooting. Pinapapaalam po niya sa akin, may shooting po sila. Kaya, hindi ko natin mapipigilan yung pag-artista niya. Pero, may pumalit. Si Imelda. yung kanyang butihing nanay. Kaya pala po natin ang Panginoon, apart from the church council, a PPR po ng ating iglesia, walang dito pa po kundi si Ate Ivy Gatus. Sige po, tuloy niyo po yung palakpak para sa Panginoon. Magandang gabi po sa ating lahat. Hindi po ay naiba si Jade Gatus. Imagine niyo na lang na ako yung future Jade Gatus na, no? Na someday ay ganito din ang magiging tsura niya. Papayat kaya baka naka-record din mamamangabang ako sa kanya. Ayan, hindi po talaga ako yung nakalagay. Ngayon lang yan na bago. Hanggang kanina ay yung pa rin yung nakalagay sa natin. Malaki po yung suhol niyan. Kasi nung araw na yon, nung binigay ni Pastor, nung hapon binigay niya na sa akin, "Nay, saluhin mo ko," sabi niya. Kasi may shoot ako, isang buong linggo yun na may shooting kami. Hindi ko sigurado, sabi niya gano'n. Tapos, sabi ko, ngayon na, 16 na sa makalawa, sabi ko gano'n. O di, wala akong magagawa. Siyempre, ito po ay para sa ating Panginoon. Nung gabi, pinagtibay niya yung yung kanyang pagkumbinsi sa akin na ako yung mag-speaker. Dumating siya, dala-dala niya yung cellphone nga na ito, yung bagong cellphone. Sabi ko, ay, ang mahal ng cellphone. Wala nang atrasan to, wala nang pagbawi. Sabi niya, dahil sinalo mo ako, may gift ako sa'yo, sabi niya. Ay, siyempre, tuwang-tuwa naman ako dahil yung cellphone ko po ay napakarami ng depression. Bingi na speaker nun tsaka naglalag-lag na rin siya, hindi na siya maganda mag-store ng mga dapat pong i-store. So, salamat po dahil sa pag-i-speak, meron akong cellphone na bago na. Tayo po ay magsasaya dahil Pasko na at ito po ay siyam na gabi natin sasalubungin ang pagdating ng Pasko. And at the same time, tayo po ay nalulungkot sa isang bahagi ng ating puso dahil meron tayong kamiyembro, may kapatid tayo na nagluluksa sa panahon ito. At tayo po bilang isang iglesia ay nakikiisang damdamin po sa kanila po. Pero sabi nga, Pasko na naman, okay tuloy ng araw. Diba? Sabi doon sa awit, hindi po yung joke na Pasko na naman, okay tuloy ng araw. Pasko nagdaan, tila ba kung kailan lang. Hindi siya joke sa panahon natin ngayon. Noon siguro, nung tayo mga bata, naiinip tayo. Lagi natin hinihintay ang Disyembre dahil bibili na tayo ng mga bagong damit ng ating mga magulang. Noon, malayo pa, excited talaga tayo. Pero ngayon, hindi naman natin hinihintay. Dumadating na agad siya, no? Di po ba? Yun ng maghapon lang. Nararamdaman niyo po ba? Nararamdaman niyo po ba ang bilis ng oras ng maghapon? Nagugulat pa ako na magchat-chat yung asawa ko. Kain na, sa umaga po yun. Hindi pa kami kumakain. Hindi wala. Maya-maya, chat na naman siya, merienda. Sabi niya gano'n. Hindi pa kami nag-aalusan lang may merienda na siya. Kasi yung pagtingin ko sa oras, merienda time na nga pala talaga. Maya-maya, lunch na. Nag-aalok na naman. Kain na tayo. Sabi niya gano'n. Tingin ako sa oras. Lunch time na nga pala. At aabutin ko yung lunch ng 2:00. Noon naman ako kakain. Nag-break time na ulit siya noon ng panghapon. So, maya-maya, gano'n na naman. Ang bilis talaga ng maghapon. Ewan ko kung yun din po ay nararamdaman ng bawat isa sa atin. Ano po? Pero, sabi nga, ito ang panahon na hinihintay natin dahil ginugunita natin yung dakilang pagsilang ng Panginoon na ang hatid ay pag-asa.
na ang hatid ay kaligtasan sa sangsinuko. No po, every Christmas po natin ginugulita yung kanyang pagsilang sapagkat ito'y may dulot na pag-asa, may dulot na kagalakan at kaligtasan sa ating mga buhay. At kino-congrats ko po ang bawat isa sa atin. Bagamat 15 days pa bago matapos talaga yung year 2024, 15 days pa mula ngayon kasi 16 na ngayon, may 31 tayo. Kino-congrats ko na po kayo dahil nakatawid tayo hanggang Disyembre. Po, palakpakan po natin sarili natin. Ang sabi nga ay iba ang buhay ngayon. Ramdam ng lahat, maging siguro mga bata dahil ngayon wala pa sila. May mga bago na ba kayo? May mga bago na kayong damit? Wala. No. Kung titingnan po natin, nakatawid naman tayo. Okay lang mga anak, okay lang mga kapatid na tayo walang mga damit. Ang napakahalaga sa panahon ito ay meron kang kalusugan. Di po ba? Sabi nga, health is wealth. Kayamanan na natin yun. Maging mapag-ikay, naging malusog, mayaman ka. Pero sa panahon natin ngayon, madalang na ang malusog dahil sa lifestyle, dahil sa mga kinakain, dahil sa pollution, dahil sa maraming mga aspeto na nagko-contribute upang umiksi ang ating mga buhay. At ang isang nagpapaiksi, nagpapalungkot ng ating buhay ay yung pag-aalala. Yung ikaw ay balisa, yung ikaw ay maraming iniisip at walang kapayapaan sa iyong puso at sa iyong isipan. Bukod pa sa sakit. No po. Diba? Wala nang edad talaga eh. Si Tim, napakabata niya, napakarami pang posibleng maging opportunity na bigay sa kanya ang Panginoon. Pero hanggang doon lang ang kanyang buhay. Isipin natin mga kapatid na tayo'y mapalad ngayong gabi na nakarinig ng balitang ito ng Panginoon na isa tayo sa kino-congrats ng Diyos o ng bawat isa sa atin sapagkat tayo'y malakas, nakakatawa, malusog, may kinakain tayo, di ba? Yun ay isang pagtatagumpay ng paglalakbay natin ng 11 buwan at 15 days o 16 days. Di po ba? Marami tayong pinagdaanan sa loob ng 11 buwan na yun. Alam ko po yun. Sabi nga ng ating kapatid na Ate Celia, nakikita nyo lang akong tumatawa. Totoo naman po. Nakikita nyo lang humahalakak si Ate Laling ng napakasarap at napakasaya. Pero sa kabila po ng mga ito, meron tayong kanya-kanyang pinagdadaanan. Meron tayong kanya-kanyang battle sa ating mga buhay. Hindi ko man isa-isahin, nakikita ko ang inyong mga mukha. At sabi ko nga, sa prayer ko, pag ako'y nananalangin, sa gabi, sa umaga, anytime na ako'y nananalangin, marami ang listahan sa akin ng may sakit na kapatid natin na pinapanalangin. Yung matutulong ko sa kanila, yun yung magiging bahagi ko sa kanila. Dahil ramdam ko at alam ko yung mga sakit, yung hirap, yung sakripisyo na kanilang pinagdadaanan paggising pa lang nila sa umaga hanggang sa paglubog na naman ng araw. Di po ba? Pero we're so blessed kasi tayo ay pinagtagumpay ng Panginoon at tayo ay malusog at maayos. No po? Amen. Amen po. Totoo po, amen po doon sa yung mga katagalan yun. Ano po? Ang mensahe po ng Panginoon sa atin sa gabi ito, si Kristo ang ilaw sa dilim. Sabihin nga po natin lahat, si Kristo ang ilaw sa dilim. O, pag dilim ang pag-uusapan, ay ayaw natin yan. Ako, ayoko ng dilim eh. No po. Doon po sa inawit ng mga council, sabi doon, shine, Jesus, shine. No po. Tingnan mo ay katabi mo kung nagsya-shine. Nagliliwanag ba? Yung mukha, yung mukha. Oh, yung mata, yan, nangungusap. Hindi yung mga
Kuya Jojo. Hindi yung mga ano na yan ang nangingintab o nagliliwanag, kundi yung mukha ng Panginoon sa ating mga buhay. No po? Ang liwanag ang tumatalo sa dilim. Kaya nga, sabi, si Kristo ang liwanag sa dilim. Ang definition po ng dilim, sa Tagalog, sabi po, walang ilaw. Pag madilim, ibig sabihin, lalo kung gabi, walang ilaw. No. Sa araw, kapag madilim ang panahon, walang araw. Natabunan siya ng dilim ng ulap. No po. Walang sinag, maitim ang pananaw natin. Ano po. Sa ibang kahulugan po ng dilim, ito po ay kalungkutan, ito po ay kalumbayan, ito po ay kasalanan. No po. Noong bata ako, siguro kahit naman ngayon at kahit kayo, tayo yung magsasabing ayaw ko sa dilim. Pagtago-taguan nga kahit na mahuli ka na, hindi ka lang makapunta doon sa madilim na tataguan mo, hindi ka pupunta doon, di ba? Kasi baka kung anong makita mo doon. So, mahirap ang madilim sa lahat ng bagay. Nakakatakot ang dilim. Ito'y mapanganib. Ano? Wala tayong assurance sa kadiliman. At ang sabi, maraming nangyayaring milagro sa dilim. Ano? Merong programa sa radyo nung araw. Gabi ng lagim. Nakakatakot yung huli pa lang niya. Kasi nga maraming lagim o milagro na nangyayari at nagaganap sa dilim. Maraming bokus-bokus, maraming kabalastugan, sorry pa po sa word, no, hindi nila yan ginagawa pag maliwanag. Hindi nila yan ginagawa kapag araw, kundi ito ay ginagawa nila sa gabi kapag madilim. Bakit nabanggit sa binasa ni Pastor yung Zebulon at Naphtali? Ito po ay mga anak ni Jacob. Background lang po. Dahil ito po ay dalawa sa anak na 12 ni Jacob. Si Zebulon at si Naphtali, sila po ay mula sa lipi ni Jacob at angkan ni Haring David. Yung Zebulon po ay ipinangalan sa lugar. No, parang ngayon, pag sinabi, doon po ika sa Pulong Dingla. Bakit ika Pulong Dingla? Kasi yung mga dingla yung mga tao doon. No. Yung sa Maynila, yung Blooming Street. Alam ko, pinangalan yan sa isang tao. Yung Magsaysay. No. Ito po mga lugar na may pangalan ng mga tao. Same po doon sa Zebulon at saka sa Naphtali. Tao sila, pero pinangalan yung lugar na yon na kung saan doon sila nakatira o namamayan. Sabi po dito, pakinggan po natin, nahawi na ang dilim sa bayang malao ng namimighati. Sa mga nakaraang araw, nilagay niya sa kahihiyan ang lupain ng Zebulon at ang lupain ng Naphtali. Ngunit sa panahong darating, dadakilain niya ang lupain ito. Mula sa dagat Mediteraneo hanggang sa ibayo ng Jordan, ang Galilea ng mga Hintil. Nakatanaw sa isang malaking liwanag ang bayang malao ng nasa kadiliman, na manaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Yun po yung sa Old Testament. Sa Bagong Tipan po, ito po yung katuparan ng mga salitang yun. Nabalitaan ni Jesus na ibinilanggo si Juan, kaya't bumalik siya sa Galilea. Ngunit hindi siya sa Nazareth na nirahan, kundi sa Capernaum. So, yung kwento po, di po ba si Juan, na isa sa kanyang mga alagad, nabalitaan niya po na nabinanggo. So, from Galilea, nagpunta po siya sa Capernaum at doon siya nagtira.
Ang bayang ito'y nasa baybayin ng lawa ng Galilea, sa may hangganan ng Zabulon at Neftali. Daanan sa kawing dagat sa ibayo ng Jordan, Galilea ng mga Hintil. Isang bayang nag-apuhap sa gitna ng kadiliman, sa wakas ay nakita ng naglilingning niyang ilaw. Liwanag na taglay nito'y siya kayong tumatanglaw sa lahat ng kalugdan ng lihim ng kamatayan. Ano po? Mga kapatid, ito pong lugar na binanggit natin ay lugar na kung saan doon sa Galilea nabilanggo si Juan. Ginamit si Juan upang siya ay mapunta roon at makita niya ang larawan ng Zabulon at ng Neftali. So mula doon, nung nakita ni Jesus na ang bayang ito ay napakasama, namumuhay sila sa kadiliman. Alam natin ang mga gawa ng nasa dilim, po ba? Alam natin ang mga gawa ng kasalanan. Kaya doon umiikot ang kanilang mundo. Parang Sodoma at Gomora, di ba? Dahil sa kasamaan, halos ginunaw ng Panginoon para lang sila ay babalaan o magkaroon ng pagbabago sa kanilang buhay. Ibig sabihin, nagbagong buhay ang mga taga-Zabulon at Neftali dahil nag-ministry sa kanila ang Panginoon. Pinakita ng Diyos, maging sila man, nakita nila na si Jesus yung liwanag na kanilang hinihintay. At hindi po sila nabigo sa bagay na yon. Ano po? Yung pong damdamin o karanasan na sila ay nasagip mula doon sa kapahamakan. Sila'y nasagip doon sa kabulukan. Nasasapitin nila sa kaparusahang walang hanggan. Ay nabuhayan po sila ng loob. Napakasarap pakiramdam yun, di po ba? Naranasan nyo na po ba yung ganon? Na halos hopeless ka na, halos wala ka ng pag-asa, pero may dumating na sagot at tugon ng Panginoon. Napakasarap sa pakiramdam. Isang damdaming nabubuhayan ka ng loob. Ano po, yung sinasabi natin. Pangalawa, bukod doon po si Kristo ang ilaw sa dilim. Si Jesus ang hatid na liwanag sa mga nawawala ng pag-asa. Mahalang bilihin, yung 1,000, para mo na lang 200, konting laman ng supot, ang iyong pauuwi, pero malaking halaga yung iyong binitawan. Mahirap ang buhay. Pag wala kang trabaho sa mahal ng bilihin, ano yung ipapakain mo? Diba? Bumababa ang ekonomiya ng bansa. Madaling may sakit. Yung sakit para kaputing hinohold up yan eh. Kasi talagang ibabayad mo sa gamot, sa ospital, sa check-up, di po ba? Kaya yung iba nagsisikreto, wala akong nararamdaman, wala akong sakit, wala akong maintenance. Yung pala takot lang magpagamot, takot lang magpa-check-up kasi nga, para kang hinohold up, para kang ala ka na nga, tapos mawawala pa yung konting nasa iyo, di po ba? Maraming may sakit. Madaming bayarin, madaming utang. Relate po ba tayo at apektado sa sitwasyong ito? Nasaan ang pag-asa? So, sa gabing ito ay muling dinudulot ng Diyos ang pag-asa sa buhay ng bawat isa sa atin. Sinasabi mo bang ayaw mo na? Sinasabi mo bang sumusuko ka na? Di ba hindi pa naman tayo sumusuko? Di ba kahit mahirap ang buhay, sabi natin, pag tinanong tayo, o sige, makahinga ka na. O sige, gusto mo na ba? Eh, ang sagot natin, hindi pa po, ayaw ko pa. Dahil gusto pa natin at masarap pa ang mabuhay. Di po ba? Kahit sa kabila po ng lahat ng nabanggit na ito, na minsan, tayo ay nahihirapan, napapagod na, nawawala na ng pag-asa. Ngunit ang Diyos Ama,
laging nandiriyan upang ipaalala sa atin yung kanyang napakaraming mga pangako. Na hindi kita iiwan, anak, kaya mo yan. Sasamahan kita hanggang sa dulo ng daigdig. Diba? Lumapit ka lang sa akin at ikaw'y aking papapahingahin. Huwag kang matakot. Ako'y sumasa iyo. Yan ang mga salita na pangako ng Diyos na kapag nawawalan ka na ng pag-asa at gusto mo nang sumuko, alalahanin po natin ang mga salita ng Panginoon. Sabi nga ng isang ina, mahirap maging nanay, pero masarap. No. Sa ating buhay bilang Kristiyano, mahirap man, pero masarap at masaya pa rin mabuhay. No po, kung tayo tatanungin. Bilang nakatanggap ng pag-asa at liwanag mula sa ating Panginoon, tanong, meron ba tayong natanglawan? Meron din ba tayong napag-sharean ng salita ng Diyos? At na-experience natin na sila'y naliwanagan, na sila'y nabago. Yung madilim nilang isip, yung madilim nilang puso, ay napalitan ng kapayapaan. Tulad ni Jesus, may mga tao ba sa paligid natin? May nabasa po ako sa Bible. Ang lahat daw po ng mga tao na kilala mo, malapit sa'yo, basta kilala mo, nakaugnay sa'yo, yun daw po ay iniugnay talaga ng Diyos sa'yo. Meron kang ministry sa tao na yun, kaya mo siya nakilala, kaya siya inugnay ng Diyos sa buhay mo. Kaya po, tulad ni Jesus, may mga tao ba sa paligid natin na iniugnay siya para mailapit, madala natin sa kanyang paanan? Maraming Zebulon at Neftali sa ating paligid na nangangailangan ng liwanag. Pwedeng sa pamilya mo, pwedeng sa katrabaho mo, pwedeng sa paaralan, pwedeng sa kapitbahay mo. Maraming mga nakakaranas ng dilim. Ngunit ikaw ba bilang nakatanggap ng liwanag ng Diyos, na isi-share mo ba yung liwanag na ito? Hindi man salita. Sabi nga ay, action speaks louder than words. Yung makita ka lang niya ay nabubuhayan siya ng loob. Yung makita ka lang niya ay nabubuhayan siya ng pag-asa. Sabi po sa law of attraction, narinig po, na pag-aralan po namin ito. Sa Opti po kasi meron kaming pag-aaral din. Hindi lang po basta benta-benta ng Opti, meron din pong pag-aaral. Sabi po dito, the law of attraction is a philosophy that suggests positive thoughts and feelings lead to positive outcomes in life, while negative thoughts lead to negative outcomes. It based on the idea that our thoughts, desire, and feelings can create our reality. So, kapag po ikaw ay positibong tao, pwedeng ma-attract mo yung taong negatibo. Para siya ay maging positibo at magkaroon mabuhayan ng pag-asa. Kasi yung negatibong tao, ano na to sa kanyang mga sa kanyang buhay, mapakalakas mag-impluwensya din niya sa negatibo. Madali lang. Yung positibong tao, doon ka magsasama sa positibong tao. Kasi pagka positive yan. Pag negative yun, negative lang din ang ituturo nun sa iyo o itutulot nun sa iyo. So, tayo na mga anak ng Panginoon, doon tayo sa attraction ng positibo. Masyado tayong busy sa araw-araw. Hindi mo nakikita, hindi mo nararamdaman yung tao sa tabi mo, sa paligid mo,
na siya'y bumabagsak na unti-unti. Pero dahil hindi ka aware, hindi mo siya maangat pataas. Hindi mo siya mapaliwanagan. Hindi mo siya matulungan. No po? Mga kapatid, huwag natin sayangin yung pagkakataon. Mapakakunti na lang siguro ng buhay natin. Yun po yung lagi ko sinasabi sa mga pamilya ko. Sabi ko, mga kapamilya, konti na lang siya ang buhay natin. Abroad pa kayo ng abroad. Parang namimiss ko yung presence nila. Na napakahabang mga taon o araw, mga karanasan na dapat na magkakasama kayo, pero wala. Baka dumating yung araw magulat ka na lang, wala na yung isa. Baka dumating yung, baka bukas, hindi natin hawak ang panahon, baka wala na siya. Maging sensitive po tayo sa pagpapala na binibigay sa atin ng Diyos ng buhay. Huwag natin sayangin sa kung ano pa man na mga inaagaw ng mundo sa atin. Kaya tayo'y gahol, busy, nag-double time sa lahat ng bagay. Ngunit yung dapat natin gawin bilang mga ilaw, tulad ni Jesus, doon sa mga nadidiliman, doon sa mga nawawalan ng pag-asa, ay mahango natin sila. Hayaan natin magliwanag si Kristo sa buhay natin. Dahil ang taong nasa Panginoon ay nabubuhay sa kaliwanagan. Isang buhay na nagiging pagpapala para sa iba. Ano po? Nagiging pagpapala po ba tayo? Sa iba? Ako, wala sumasagot ha. Hindi po ba tayo nagiging pagpapala sa mga nasa paligid natin? At ito daw pong law of attraction ay pwede din natin gamitin sa ibang areas ng buhay natin. Health. Siyempre, pag mahilig ano tawag sa ganon, health conscious yung kasama mo, di ba nakakawak ang maging health conscious? Kaysa din sa taong walang pakialam sa kalusugan. Tira dito, tira doon, di ba? Walang pakialam. Basta't masaya. Okay na. Pwede dito po sa finances, yung law of attraction. Pag sumama ka sa masipag, sa mga mahilig magtrabaho, sa mga may pangarap, mahihila ka doon. Pero pag sumama ka doon sa pangakainin, sabi sa Bible, huwag pakainin ng taong tapat. Pero gano'n, pag sumama ka sa taong walang pangarap sa buhay, mahihila ka, yun sa negative. At yung isa, yung sa law of attraction, pwede din po sa relationship. No. Pagka ikaw ay taong matino o family-oriented, yung focus mo, laging nasa pamilya. No. Pero pag ikaw ay yung isang madaling mahila, doon sa pwedeng mag-try, pwedeng lumipat, pwedeng magpalit. No, yun po ay negatibong attraction na humihila sa atin. So, sabi ko nga kanina, tayo anak ng Diyos. So, doon tayo lagi sa positibo na makapagdudulot tayo sa ating kapwa. At yung ni-expect ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Dahil tayo tagapagdala ng liwanag, tayo po ay buhay na binago na. Pwede bang magdala ng liwanag yung taong masama pa rin ang ginagawa? Di ba hindi? So tayo'y buhay na binago na. Pangalawa, yung ni-expect ng Diyos sa atin, yamang tayo'y tagapagdala ng liwanag, tumanggap ng liwanag, tayo ay lumalago. Dahil tayo buhay. Dahil tayo'y nakakonekta sa ating Panginoon, na siyang ugat, tayo dapat ay lumalago. At ang isa pa, ang ni-expect ng Diyos sa atin, tayo nagpapatuloy
hindi titigil ano man yung maranasan natin sa magulong mundong ito. Laban lang, kapit lang. Dahil ang Diyos yung patuloy na nagbibigay ng pag-asa at liwanag sa dilim. Sabihin nga pong lahat, si Kristo ang liwanag sa dilim. Kristo ang liwanag sa dilim. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Para po sa awit ng pasasalamat, awitin natin ang silent night. Holy night. tumayo at magpapalay po tayo magpasalamat para sa ating Panginoon. Bilang sa mukha ni Kristo'y mamamalas, sa mundo ilaw siya maniwala. Islam nasa Belén sumika. Patuloy Panginoon kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa gabi ito. Katulad po ng aming narinig na yung mga salita. Maraming nagpapabalam at maraming nagiging dahilan kung bakit kami nakakaranas ng iba't ibang uri ng kadiliman sa aming mga buhay. Kasama na doon ang mga alalahanin, kasama na doon ang mga problema, kasama na rin, O Diyos, ang mga karamdamang pisikal. Pero salamat sapagkat may isang Kristo na nagbigay sa amin ng tunay na liwanag upang ang bawat isa sa amin ay dalhin sa isang landas ng liwanag at alisin sa kadiliman ng aming mga buhay. Ang mga mo, O Diyos, sa amin hindi lamang ang katawan o ang kasalanan o ang mga kahirapan kung bakit kami nag-isang mananampalataya, kundi ayaw mo na kami bilang iyong mga anak ay lumakad sa kadiliman o sa madilim na daan na patuloy na magbubulit at magdadala sa amin ng kapahamakan. Kung hindi ang nais ko, dalhin kami sa isang maliwanag, patag, maayos na landas ng aming mga buhay. Upang kami, O Diyos, sa aming mga buhay nito, sa lahat ng naging hadlang para kami, Panginoon, ay hindi makaalpas
sa ganitong klase ng buhay. Panginoon, alam namin pinili mo kami, hiniram mo kami, at kinilala mo kami na iyong mga anak. At yun ang iyong pangako. Nang sino man tumanggap na nanampalataya, ipinamuhay ang liwanag ni Kristo sa bawat buhay ng bawat isa. Siya ang tunay na maghahari. Siya ang tunay na mamumuna. Panginoon, salamat po sa iyong anak na ginamit sa aming kalagitnaan. Salamat sa kanyang buhay. Salamat sa kanyang pamilya. Salamat, Panginoon, sa mga taong kanyang nakakasalamuha o nakakaharap. At naniniwala po kami, O Diyos, patuloy mo pang gamitin ang iyong anak na ito, hindi lamang sa ministeryo niya sa iglesia ito, kung hindi sa bawat hakbangin na kanilang dinadaanan ng buong pamilya. Patuloy ng liwanag ng iyong paggabay at ang iyong patnubay ang kanilang patuloy na mararanasan. Kasama kami, Panginoon, na maglalakbay sa mundong ito. Kahit na alam namin na kami tumatahak sa lilim ng kapighatian, ng kalungkutan, kahit na alam namin na kami tumatahak sa dilim ng kapahamakan, pero dahil kami nagtitiwala sa iyo, dinadala mo kami sa isang landas na kung saan kami iyong patuloy na iniligtas. Panginoon, salamat po sa lahat ng iyong anak na naririto ngayon, mula sa aming mga bata, kabataang may gulang, kababaihan at kalalakihan. Dalangin namin, O Diyos, na tunay na sa kanilang mga buhay, tunay na ang liwanag ng pag-asa, ang liwanag ng kapayapaan, ang liwanag ng kaligayahan, lalatigit ang liwanag na kami ay pinili at hiniram mo upang magpakita ng tunay na kagalakan. Salamat po sa bawat isa, maging sa aming pagtulog sa oras nito. Pabayaan mo, Panginoon, na pangunahan mo kami sa aming pagtulog at patuloy, O Diyos, na hinihingi po namin na sa araw ng bukas ay muli mo kami gigisingin, muli kami magkakaroon ng panibagong kalakasan at kalusugan, at muli, O Diyos, na madarama namin ang Diyos na nagligtas ng kaloob ng isang buhay at na may kasiyahan, na may katuwaan at na may tunay na kagalakan. Panginoon, tinataas po namin sa inyo ang pamilya ng Marcos Ogad sa pangunguna sa buhay ng Kuya Nanay, Panginoon, at kasama ang kanyang mga anak, mga manuga at mga apo. Lord, alam namin na mayroong kalungkutan sa kanilang puso. May kalungbayan dahil sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay. Kaya dalangin po namin, O Diyos, hipuin niyo po ng iyong mapagpalang kamay ang kanilang mga puso, ang kanilang mga isipan. Bigyan sila, Panginoon, ang tunay na kaaliwang nagmumula sa iyo. At lalatigit, ikaw ang iyong makap sa kanilang kalumbayan na kanilang nararanasan. At ang katatagan, hindi lamang ng pag-asa, kundi ang katatagan ng pananampalataya ay patuloy na mamalas nila sa kanilang puso, sa kanilang buhay. Panginoon, maraming salamat sa hirap na buhay ng Kuya Timothy Ogad. Alam namin, Panginoon, ito yung takdang oras at araw para sa hirap na buhay nito ay muli mong bawiin at muli mong kunin sa pamilya ng Marcos Ogad. Panginoon, salamat po at naniniwala po kami na patuloy na ang pag-asa at katatagan ang tunay na makakamtan ng pamilya ng Marcos Ogad. Salamat po at naniniwala po kami sa iglesia ito, Diyos. May kasiyahan man sa aming mga puso, pero naniniwala kami ang aming puso ay nakikiisa
sa bawat anak mo na patuloy na nakararanas ng mga karamdamang pisikal. Na kami, O Diyos, ay patuloy na nakitiwala sa iyo na ikaw ang magbibigay ng kalakasan, kalusugan, kagalingan at kagamutan sa kanilang mga buhay. Sa iyo kami, O Diyos, nagpupuri. Sa iyo kami, Panginoon, patuloy na napapasalamat na ang aming Diyos na aming tinanggap ay pinanganak, lumaki, nagligtas at patuloy na nagpatawad at higit sa lahat, nagpatawad sa lahat ng aming pagsalamsa. Kaya marapat namin ibalik sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagsamba at paglulahati sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Kadakilan at kapangyarihan ng anak sa Kristo at ang patuloy na pinag-isa ng Santong Espiritu at siya maghahari sa ating mga puso at sa ating mga buhay mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen. Bukas po ay ang mga kalalakihan. Sige po, sa lahat po ng gusto pong sumangkit dito sa likod, sama-sama po tayo, abot po natin ang ating isa sa kanilang buhay na tayo po'y bahagi ng isang iglesia nito para sa kanila. Dalaw lang po muna tayo.